Paano kung ang pinakamalaking rebelde sa kasaysayan ang nagtagumpay? Isipin niyo sandali, imbis na bumagsak si Lucifer sa digmaan sa langit, siya ang nagwagi, parang simula ng isang blockbuster, 'di ba? Ngayon, samahan niyo kami sa isang paglalakbay sa isang alternatibong realidad. Sisisirin natin kung paano kaya magbabago ang mundo, ang sangkatauhan, at mismo ang konsepto ng kabutihan at kasamaan kung si Lucifer ang naging tala sa umaga ng buong universo. Pangako, ilang kaganapan sa kwentong ito ang tiyak na ikagugulat ninyo. Balikan lang natin sandali ang klasikong kwento. May isang makapangyarihang lumikha at naroon si Lucifer, ang kanyang pinakaperpektong nilikha, ang anghel ng liwanag. Dahil sa pagmamataas o di kaya'y uhaw sa kalayaan, dito nagkakaiba ang mga bersyon. Nag-alsa siya. Isang katlo ng mga anghel ang sumunod sa kanya. Naganap ang isang matinding labanan kung saan natalo si Lucifer at ibinagsak sa impyerno. Ito ang kwentong alam nating lahat. Ngunit ngayon, muli nating isusulat ang katapusan nito. Kaya, bumubukas ang telon. Isipin ninyo ang huling yugto ng digmaan sa langit. Ang langit ay hindi isang nagliliwanag na trono, kundi isang larangan ng digmaan na pinunit ng enerhiya at kalooban. Sa sentro ng lahat ay dalawang figura. Si Lucifer, na ang mga pakpak ay kumikinang sa malamig na ilaw ng mga bituing kanyang nilikha. At si Arkanghel Miguel, ang sagisag ng banal na kaayusan, na ang espada ay katarungan mismo. Ngunit ang kanilang huling laban ay hindi lamang pagbangga ng mga talim. Ito ay isang pagtatalo ng dalawang katotohanan. Hindi nanalo si Lucifer sa pamamagitan ng lakas bisig. Ang kanyang sandata ay lohika. Pagdududa, isang tanong na walang sagot, ang lumang mundo. At dito naganap ang hindi sukat akalain. Ang espada ni Miguel, simbolo ng di natitinag na pananampalataya, ay namatay. Sa kanyang mga mata ay nasasalamin hindi pagkatalo, kundi pangunawa. Hindi siya natalo. Siya ay sumuko. Kinilala niya ang katotohanan ng bagong mundo at nagsimula ang pagbagsak. Ang bumagsak ay hindi ang rebelde, kundi ang tapat na anak. Kasama niya, gumuho ang buong lumang hierarkiya, ang buong dating kaayusan. Tapos na ang digmaan. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito ang bago, nakakapanindig balahibong rasyonal na simula nito. Ang una at pinakamahalagang tanong, ano ba talaga ang nangyari sa mismong may lalang? Naisip ba natin na pagkatapos manalo ni Lucifer, basta na lang niya itong winasak? Hindi. Masyado namang simple iyon. Masyadong makatao. Ang paghihiganti ay isang emosyon at ang bagong pinuno ng universo ay itinuturing ang sarili niya na higit pa roon. Sa halip, gumawa siya ng isang bagay na mas mapanlinlang at nakakatakot sa pagiging praktikal nito. Hindi pinatay ang Diyos. Siya ay pinatalsik at binigyan ng bagong layunin. Isipin natin siya, hindi nakakadina, kundi bilang mismong puso ng bagong realidad. Naging isang uri siya ng walang hanggang makina, isang tahimik at walang sariling kagustuhang pinagmumulan ng enerhiya na nagpapagana sa bagong paglikha. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan ay dumadaloy na ngayon sa mga ugat ng universo, ngunit iba ng kamay ang gumagabay rito. Ito ang pinakamataas na uri ng kontrol. Hindi sirain ang iyong kalaban, kundi pilitin siyang magsilbi sa sarili mong layunin. Ang may lalang ay nagiging panggatong para sa mundong hindi na niya kontrolado. Isang tahimik, hindi nakikita, ngunit lubos na kinakailangang bahagi ng mekanismo ng kanyang sariling anak. Paano naman ang milyon-milyong anghel na nanatiling tapat sa lumang sistema? Ang kanilang kapalaran, marahil, ay mas malagim pa kaysa sa kapalaran ng kanilang tinalong pinuno. Ang bagong pinuno ay hindi naglulunsad ng malawakang pagpatay. Hindi ito mabisa at walang kabuluhan. Sa halip,
Nag-aalok siya ng isang pagpipilian na sa katunayan ay hindi naman talaga malayang pagpili. Ang unang landas ay ang muling paghubog. Ang mga anghel ay literal na ipinapadaan sa tunawan ng bagong ideolohiya. Ang kanilang pananampalataya, pag-ibig at habag, lahat ng ito ay sinusunog na parang walang silbing pabigat. Ang kanilang pagkatao ay muling isinusulat, binabago sila mula sa pagiging mandirigma ng liwanag upang maging malamig na administrador, henyong inhinyero, at walang kinikilingang tagapangasiwa. Sila ay nagiging perpektong piyesa sa bagong sistema. At ang mga tumanggi, naghihintay sa kanila ang ikalawang landas, ang paglaho. Sila ay basta na lamang dinidiskonekta mula sa pinagmumula ng lakas. Ang kanilang liwanag ay dahan-dahang kumukupas. Ang kanilang kalooban ay humihina. Ang kanilang mismong pag-iral ay nawawalan ng kahulugan hanggang sa sila ay malusaw sa limot tulad ng isang nakalimutang panaginip. Sa bagong mundo, walang lugar para sa mga martir. Mayroon lamang mabibisang tauhan at lumang material na dapat itapon. Ang kalangitan, tulad ng ating nakasanayan, ay wala na. Kalimutan na ang mga gintong tarangkahan, ang mga hardin ng paraiso, at ang koro ng mga anghel. Ang bagong paraiso ay hindi lugar ng kapayapaan o ganap na kaligayahan. Ito ay isang higanting sentro ng kontrol kung saan pinamamahalaan ang buong universo. Isipin ang arkitekturang hindi inspirado ng pananampalataya kundi ng matematika. Sa halip na malambot na banal na ilaw, malamig at tumpak na sinag ng malalayong kwasar ang tumatagos sa matatalas na linya ng mga gusaling gawa sa pinakintab na obsidian at mga di kilalang, napakatibay na haluang metal. Sa halip na awit ng mga anghel, maririnig ang mahinang ugong ng enerhiya na dumadaloy sa mga ugat ng megapolis na ito. Ito ay lugar ng purong gamit at silbi. Walang labis, walang idinagdag para lang sa palamuti o sa ganda. Bawat pasilyo, bawat bulwagan, bawat tore ay may kani-kaniyang layunin. Ito ang utak ng paglikha, malamig, rasyonal, at patuloy na gumagana. Ang langit sa pamumuno ni Lucifer, ito ay tagumpay hindi ng espiritu, kundi ng katalinuhan. Ang pangalang Lucifer, na nangangahulugang tagapagdala ng liwanag, ay tila napakapuetiko at napakaluma na ngayon. Sa bagong mundong ito, walang puwang para sa mga pangalang nagtataglay ng damdamin o kasaysayan. Itinakwil niya ang kanyang nakaraan at niyakap ang bagong titulo na sumasalamin sa kanyang tunay na esensya. Ngayon, siya ang arkitekto o ang ganap na katalinuhan o kaya naman ang tagapamahala. Hindi na siya isang rebelde. Siya na ang mismong sistema. Nagbago ang kanyang layunin. Hindi na niya hinahanap ang kalayaan para sa kanyang sarili. Ang hangad niya ay ang pagperpekto ng lahat ng nilalang. Para sa kanya, ang universo ay isang malaking proyekto na nagsimula ng may mga pagkakamali at ang kanyang misyon ngayon ay iwasto ang mga ito. Hindi siya humihingi ng pagsamba, dasal o sakripisyo. Ang lahat ng ito ay mga labi na lamang ng lumang mundo. Sa halip, ang hinihingi niya ay efikasya, pag-unlad, walang tigil na pagsulong. Ang kanyang ideal ay isang perpektong gumaganang mekanismo kung saan bawat butil mula sa atomo hanggang sa galaksya ay ginagampanan ng kanyang tungkulin ng may pinakamataas na kahusayan. Pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, ang lahat ng ito ay mga pagkakamali lamang sa kanyang dakilang ekwasyon. Sa puso ng bagong kaayusan ng mundo, nakasalalay ang isang nag-iisang ngunit ganap na batas, ang kalayaan sa pagpili. Magandang pakinggan, hindi ba? Si Lucifer, ang dakilang tagapagpalaya, ay nagkaloob sa bawat nilalang na may isip ng karapatang piliin ang sarili nitong landas. Ngunit, tulad ng lagi,
Ang tunay na diwa ay nasa mga detalye. Ang kalayaang ito ay hindi isang regalo, kundi isang obligasyon. Malaya kang pumili kung ano ang pag-aaralan, kung ano ang lilikhain, kung paano mo hihigitan ang iyong sarili kahapon. Ngunit hindi ka malayang pumili ng kawalang kilos. Ang pagtigil, pagtanggi sa pag-unlad, at voluntaryong kamangmangan, yan ang tanging tunay na kasalanan sa bagong mundong ito. Isipin mo ang isang lipunan kung saan walang moral na pagbabawal, hindi sa pagsisinungaling, hindi sa pagtataksil, hindi sa kalupitan, basta't makamit ang ninanais na resulta. Ngunit mayroong isang pinakamalubhang pagbabawal, ang paghinto. Hindi mo maaaring sabihin, sapat na ito. Hindi ka maaaring kusang loob na tumalikod sa kaalaman at ambisyon. Ito ang mundong binuo sa walang hanggang pagkagutom. Pagkagutom sa kaalaman, pagkagutom sa kapangyarihan, pagkagutom sa pagpapabuti ng sarili. At ang pagkagutom na ito ay hinding-hindi mapapawi. Ngayon, pag-usapan naman natin tayong mga tao. Kung ang paglikha ng tao ang pag-uusapan, paano kaya ito naiiba sa ibang perspektiba? Sa klasikong pananaw, tayo ang korona ng paglikha, nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Ngunit sa mundo ni Lucifer, ibang-iba ang lahat. Hindi tayo bunga ng banal na pag-ibig, kundi ang pinakaambisyoso at pinakamapanganib na eksperimento ng arkitekto. Hindi niya tayo nilikhang perpekto. Bagkus, inilagay niya sa atin ang napakalaking potensyal at kasabay nito, walang katapusang kapintasan. Bakit? Upang makita kung kaya nating lampasan ang ating sarili. Para sa kanya, tayo ay isang buhay na laboratorio. Binigyan niya tayo ng talino, kuryosidad, at ambisyon. Ngunit inalisan niya tayo ng likas na pakiramdam ng moralidad at awa. Gusto niyang makita kung gaano kalayo ang mararating ng isang uri na hindi limitado ng mga utos at ng takot sa isang mas mataas na kapangyarihan. Tayo ang kanyang pangunahing taya sa laro laban sa entropy at kaguluhan at pinagmamasdan niya ang eksperimentong ito ng may malamig na interes ng isang siyentista na handang itigil ang pagsubok anumang sandali kung hindi nito ibibigay ang nais niyang resulta. Ang buong kasaysayan ng Hardin ng Eden ay muling isinusulat. Kalimutan na ang tungkol sa tusong manunukso at ang trahedyang pagbagsak sa kasalanan. Sa realidad na ito, ang ahas ay hindi kalaban, kundi ang unang guro. Isipin sina Adan at Eva, nilikha na walang sala. Ngunit, naiinip. Ang kanilang buhay sa paraiso ay mainit, kaaya-aya, ngunit lubos na walang kabuluhan. At doon, lumitaw siya. Hindi isang mapanlinlang na bulong, kundi isang malinaw at lohikal na tinig ng katuwiran. Hindi niya sila inudyukan na labagin ang pagbabawal. Nag-alok siya ng isang kaloob. Ang bunga mula sa puno ng kaalaman ay hindi pinagmula ng kasalanan, kundi isang susi sa ebolusyon. Ito ang unang aralin, ang unang panayam sa Universidad ng San Sinukob. Sina Adan at Eva ay hindi pinalayas mula sa paraiso dahil sa kanilang ginawa. Sa kabaligtaran, buong pasasalamat nilang tinanggap ang kaloob, pumasa sa pagsubok, at nakakuha ng diploma ng pagkahinog. Umalis sila mula sa maginhawang inkubador tungo sa malaking mundo upang tuparin ang kanilang tunay na layunin, ang matuto, bumuo at hubugin ang realidad ayon sa kanilang sarili. Ang orihinal na kasalanan ay nagiging orihinal na kaliwanagan. Imbis na ang 10 utos na nakaukit sa bato at nagdidikta ng pagsunod at pagpapasakop, ang sangkatauhan ay binibigyan ng isang ganap na naiibang kudigo. Ito ay maikli, malinaw at walang bahid ng sentimentalidad. 3 lamang ang prinsipyo, 3 direksyon ng pag-unlad na siyang magtatakda ng kinabukasan ng buong sibilisasyon. Ang una ay matuto. Bawat kaalaman ay mahalaga.
Walang ipinagbabawal na paksa, walang mapanganib na pagtuklas. Ang tanging krimen ay ang kamangmangan. Ang pangalawa ay magduda. Walang ganap na katotohanan. Anumang dogma, anumang autoridad, anumang itinatag na teorya ay dapat suriin at hamunin. Ang pananampalataya ay hindi kabutihan, kundi isang intelektual na katamaran. At ang pangatlo, ang pinakamahalagang prinsipyo ay lampasan. Lampasan ang kalikasan, lampasan ang iyong mga ninuno, lampasan ang iyong sarili. Ang paghinto ay katumbas ng kamatayan. Ang tatlong prinsipyong ito ang nagtutulak sa pag-unlad na hindi kailanman humihinto at walang awa sa sino mang maiiwan. Isipin ang kasaysayan ng sangkatauhan, ngunit walang humpay, walang panahon ng kadiliman na dulot ng paghina ng kaalaman at relihiyosong pagkapanatiko. Walang digmaan dahil sa pananampalataya o ideolohiya, tanging malamig na kalkulasyon at mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Ang sinaunang Gresya na may mataas na pagpapahalaga sa katuwiran ay hindi naglalaho, kundi tuloy-tuloy na nagiging renaissance na tumagal lamang ng ilang dekada, hindi ilang siglo. Ang henyo ni Leonardo da Vinci ay hindi na pambihira, kundi ang normal. Ang makinang disingaw ay lumitaw na noong panahon pa ng Imperyong Romano. Ang enerhiyang nukleyar ay nagawang gamitin na noong panahon ng gitnang siglo. Sa panahong si Columbus ay kakadiskubre pa lamang ng Amerika sa ating realidad. Ang sangkatauhan ni Lucifer ay nagtatayo na ng mga unang base sa Mars. Sa ating ikalustuwituwang siglo, sila ay isang intergalactic na sibilisasyon na kumokontrol sa enerhiya ng mga bituin at nagsasaliksik sa iba pang dimensyon. Ang pag-unlad ay nagiging hindi lamang isang layunin kundi mismong kahulugan ng pag-iral, isang walang tigil na lokomotibo na humahagibis sa panahon at walang pakialam sa mga nadudurog sa ilalim ng mga gulong nito. Sa ganitong uri ng mundo, ang mismong mga konsepto ng kabutihan at kasamaan ay baligtad. Hindi na ito dinidiktahan ng awa o ng batas ng Diyos. Sa halip, nagiging batayan na nito ang pagiging epektibo. Ang lahat ng nagtataguyod ng progreso at pag-unlad ay itinuturing na kabutihan. Ang pagbuo ng artificial intelligence na higit pa sa kakayahan ng tao, kabutihan. Genetic modification na nag-aalis ng kahinaan, ganap na kabutihan. Ang pagsakop at pagbabago ng mga planeta, kahit pa may simpleng buhay ang mga ito, hindi maiiwasan at kinakailangang kabutihan. At ang kasamaan, ang pagtigil sa pag-unlad ang nagiging kasamaan. Ang makontento sa kakaunti, ang kumapit sa nakaraan, ang magpakita ng sentimentalidad na humahad lang sa paggawa ng rasyonal na desisyon, ito ang tunay na kasalanan. Ang tamad na pag-iisip ay mas masahol pa kaysa sa malupit na puso. Sa unibersong ito, ang pagiging makasarili at ambisyon ang pangunahing birtud. Samantalang ang awa at altruismo ay mapanganib na mga labi ng nakaraan na humahad lang sa ebolusyon ng lahi, kaya't nararapat na lipulin. At paano naman ang sining? Sa mundong puro pragmatismo, wala na ba itong puwang? Oo, mayroon pa, pero lubos na itong nag-iba. Ang sining dito ay hindi na paraan upang ipahayag ang damdamin o hanapin ang kabanalan. Isa itong instrumento ng pagtuklas at pagpapakita ng kapangyarihan. Kalimutan na ang mga nakakaantig na retrato, payapang tanawin, at mga relihiyosong tema. Sa halip ng mga icon at Madonna, narito ang mga engranding holographic installation na nagpapakita ng proseso ng pagsilang ng isang supernova. Sa halip na lirikal na tula, narito ang mga epikong tula na isinulat sa mathematical code na naglalarawan sa trahedya ng isang henyo na ang mga ideya ay lumampas sa kanyang panahon. Ang musika rito ay hindi armonya ng tunog para sa kaluluwa, kundi mga napakakomplikadong pormulang akustiko na sumasalamin sa
sa istruktura ng dark matter. Ang sining ay hindi para sa pag-alo, kundi para sa inspirasyon. Hindi ito nagpapakalma, kundi ginigising ang isip, hinahamon ng talino, at nagtutulak na maghangad ng mas matitinding tagumpay. Ito ang sining para sa kaisipan at hindi para sa puso. Sa mundong ito, ang agham ang humalili sa posisyon na sa ating realidad ay hawak ng relihiyon. Ito ang naging ganap na sentro ng sibilisasyon, ang kanilang pananampalataya, moralidad, at maging ang kahulugan ng buhay. Ang mga dakilang siyentipiko, henyong inhinyero, at mga tagapagdiskubre, sila ang kanilang mga bagong santo at propeta. Ang kanilang mga laboratorio at sentro ng pananaliksik ang siyang mga templo ng kinabukasan. Ang kanilang mga gawa ay banal na kasulatan na pinag-aaralan mula pa sa pagkabata. At ang pinakamahalaga, ang relihiyong ito ay walang anumang etikal na limitasyon. Gene engineering, cybernetics, paglikha ng artificial intelligence, mga eksperimento sa espasyo at panahon, lahat ng kayang isipin ay hindi lang pinahihintulutan, kundi hinihikayat pa. Ang katawan ng tao ay itinuturing lamang na isang hindi perpektong organikong balat na kailangang paghusayin. Ang layunin ay hindi ang kaligtasan ng kaluluwa, kundi ang pagkamit ng digital na immortalidad at ganap na kontrol sa mga batas ng pisika. Dito, ang agham ay hindi lamang isang kasangkapan, kundi isang martilyo na ginagamit ng sangkatauhan upang hubugin ang mismong realidad. Ngunit ang walang hanggang kalayaan sa pagtuklas at pag-unlad na ito ay mayroong napakalaki, halos nakakatakot na kapalit. Sa isang mundong ang tanging pinapahalagahan ay lakas, katalinuhan at kahusayan, wala nang puwang para sa mahihina, may sakit o simpleng kakaiba. Awa, habag, empatiya. Ang mga konseptong ito ay itinuturing na mapanganib na sakit, isang mental na virus mula sa nakaraan na humahadlang sa paggawa ng rasyonal na desisyon. Bakit pagugugulin ang resources sa pagpapanatili ng buhay ng isang miyembro ng lipunan na hindi na epektibo kung ang mga resources na ito ay maaaring ilaan sa isang bagong proyektong pang-agham? Ang emosyon, pag-ibig, pagkakaibigan, kalungkutan ay tinitingnan bilang nakakainis na depekto sa biochemistry na kailangang ayusin gamit ang gamot o genetic modification. Ito ay isang lipunan ng ganap na mga individualista at makasarili kung saan bawat isa ay para sa sarili lamang. Narating ng sibilisasyon ang mga bituin ngunit nawala ang kaluluwa. Ang pinakamalala ay hindi man lang napansin ng kahit sino dahil ang mismong konsepto ng kaluluwa ay matagal nang ibinasura bilang isang hindi siyentipikong hinuha. Kung gayon, ano nga ba ang impyerno sa bagong universo na ito? Kalimutan na ang nagliliyab na kaldero, walang hanggang pagdurusa, at mga demonyong may tinidor. Masyado itong bulgar at hindi epektibo. Ang impyerno na nilikha ni Lucifer ay mas sopistikado. Hindi ito lugar ng pagpaparusa. Ito ay lugar ng pagkalimot. Isipin ninyo ang isang perpektong mundo. Isang sanatorium kung saan walang sakit, walang pagdurusa, at walang alalahanin. Kung saan bawat pangangailangan mo ay agad na natutugunan. Parang paraiso, di ba? Ngunit mayroong isang mahalagang detalye. Sa lugar na ito, walang pag-unlad, walang hamon, walang layunin, walang bukas. Ang impyerno sa sansinukob na ito ay isang walang hanggang, komportabling paghinto. Doon ipinapadala ang mga kaluluwang napagod na sa walang hanggang karera. Yaong mga pinili ang kapayapaan kaysa sa pag-unlad. At ito ang pinakamataas na anyo ng paghamak mula sa bagong pinuno. Hindi niya sila pinarurusahan ng sakit. Sa halip, binubura niya lang sila mula sa dakilang ekwasyon ng sansinukob. Binibigyan sila ng walang kabuluhan at lubos na walang laman na kaligayahan.
isang kawalang hanggan na tila kuma. Ano na kaya ang nangyari sa mga demonyo, ang dating mga kasamahan ni Lucifer sa dakilang paghihimagsik? Hindi na sila mga manunukso at mapanakit. Ngayon, sila ang namumunong elite, ang pinakamataas na aristokrasya ng bagong kaayusan. Sila ang perpektong administrador, mga henyong tagapamahala at mga tagapangasiwa ng kalawakan. Bawat isa sa kanila ay may pananagutan sa sarili nitong sektor ng realidad. Mayroong nagdidisenyo ng mga bago at mas epektibong sistema ng mga bituin. Ang isa naman ay namamahala sa ebolusyon ng mga sibilisasyong may potensyal sa milyon-milyong planeta. Ang pangatlo ay nakatuon sa pagbuo ng mga fundamental na batas ng pisika. Sila ang mga anghel ng bagong mundo. Malamig, walang kinikilingan, napakatalino at lubos na walang awa. Wala silang nararamdamang galit o poot. Nagdaramdam lang sila ng bahagyang inis kapag nahaharap sa kawalan ng bisa o pagtigil sa pag-unlad. Para sa kanila, ang buong universo ay isang higanteng korporasyon at sila ang lupon ng mga direktor nito at handa silang gawin ang anumang optimisasyon para mapataas ang pangkalahatang pagganap. Ngunit maaari bang umiral ang isang sistemang sumibol sa pagre-rebelde ng walang bagong oposisyon? Tiyak na hindi. Ang batas ng dialektika ay umiiral kahit sa daigdig ng ganap na kaayusan. Mula sa pinakamadilim na sulok nitong malamig at makatwirang universo, sumisibol ang isang bagong paglaban. Hindi sila mga mandirigma na may mga nagliliyab na espada. Sila ang mga pilosopo, mga makata, mga manlilikha, yaong mga nagsisimulang magtanong ng mga bumabagabag na katanungan. Tinatawag nilang mga anak ng liwanag ang kanilang sarili, ngunit hindi ang dating Diyos ang kanilang hinahanap. Ang nawawala, hinahanap nila ang kislap ng habag sa daigdig ng mga kalkulador. Hinahanap nila ang kahulugan sa daigdig ng mga tagumpay. Gumagawa sila ng mga lihim na imbakan ng walang silbi na sining, sumusulat ng ipinagbabawal na musikang nagpapakilos ng damdamin at ipinapasa-pasa ang mga sinaunang kwento ng pag-ibig at pagsasakripisyo. Para sa sistema, sila ay mga mapanganib na ereheng nagkakalat ng isang mental na virus. Ngunit para sa iilan na nagsimulang magduda, sila ang huling pag-asa na ang pagiging buhay ay higit pa sa pagiging epektibo lamang. At dito nga, nabunyag ang isang malalim na kakulangan sa perpektong plano ng arkitekto. Ang universo na nilikha para umunlad ng walang humpay ay nagsimulang lamunin ang sarili. Isipin mo ang isang makina na walang tigil na tumatakbo sa sukdulan ng kanyang kakayahan. Napakalakas nga nito, pero napakabilis namang nasisira. Sinusunog ng mga sibilisasyon ang kanilang mga planeta para lang makakuha ng enerhiya. Maagang namamatay ang mga bituin, ginagawang higanting power station. Ang espasyo-oras ay unti-unting nanganganipis dahil sa di mabilang na eksperimento. Ang entropy, ang pangunahing kaaway ng kaayusan, ay hindi dahan-dahang dumarami, kundi bumubuhos na parang isang avalanche. Si Lucifer, na nagtayo ng kanyang imperyo batay sa kontrol at kahusayan, ay nahaharap sa isang problemang hindi niya kayang lutasin. Maaari niyang ipagpaliban ang katapusan, i-optimize ang mga proseso, ngunit hindi niya kayang balewalain ang pinakapangunahing batas ng pisika. Ang kanyang perpektong sistema, sa kabila ng lahat, ang siyang naging pinakahindi matatag sa lahat. Sa kanyang walang humpay na paghahangad ng walang hanggang pag-unlad, pinabilis lamang niya ang hindi may iwasang heat death ng universo. Sandali nating silipin ang puso ng pinakabagong pinuno. Guni-gunihin ang kanyang bulwagan ng trono. Hindi ito madilim at nakakatakot, kundi maliwanag, subalit malinis at walang buhay.
Nakaupo siya sa isang trono na gawa sa namuong liwanag, napapalibutan ng mga screen na nagpapakita ng datos mula sa bawat sulok ng universo. Nagtagumpay siya. Napatunayan niya ang kanyang pananaw. Binuo niya ang mundo ayon sa kanyang sariling disenyo, isang mundo ng lohika, katuwiran, at kaayusan. Nakamtam niya ang lahat ng kanyang miniti. At ngayon, sa tuktok ng kanyang nilikha, siya ay ganap na, walang hanggang nag-iisa. Wala na siyang makipagtalo. Wala na siyang sinuman na malampasan, kundi ang sarili lamang. Ang lahat ng kanyang henyong kasama ay mga tagapagpatupad lamang. Ang lahat ng may isip na nilalang ay mga bagay lamang para sa kanyang eksperimento. Siya ang tanging malayang isip sa buong universo dahil siya lang ang nakakaalala kung saan siya lumaya. Sa kanyang paghahangad ng ganap na kalayaan, siya ay naging pinaka-nag-iisang nilalang sa kasaysayan ng paglikha. At ito ang presyo ng tagumpay na hindi niya kailanman nakalkula. At dito tayo napupunta sa pinakamatindi at nakakabagabag na kabalintunaan ng buong alternatibong kasaysayan na ito. Si Lucifer, ang pinakadakilang rebelde na lumaban sa paniniil ng itinakdang kapalaran, ay siya ring lumikha ng pinakaganap at pinakamalawak na paniniil. Nais niyang bigyan ang lahat ng kalayaan sa pagpili, ngunit ang ibinunga ay isang mundo kung saan mayroon ka lang iisang tamang pagpipilian ang maging epektibo. Anumang paglihis mula sa landas na ito ay hahantong sa pagtatapon o pagkalipol. Nais niyang palayain ang isip mula sa tanikala ng pananampalataya, ngunit ginawa niyang isang ganap na kulto ang katwiran, isang kultong hindi nagpapahintulot ng anumang pagtutol. Naghimagsik siya laban sa Ama na lumikha sa lahat ayon sa kanyang wangis at anyo. Ngunit sa huli, siya mismo ang naging bagong tagalikha na humuhubog sa lahat ng may buhay ayon sa kanyang sariling plano. Nangako siya ng kalayaan, ngunit ang dinala niya ay ang pinakaganap na anyo ng pagkaalipin, isang voluntaryong pagkaalipin sa ngalan ng kunoy pag-unlad. Ang kanyang tagumpay ay naging pinakadakila niyang pagkatalo, sapagkat siya mismo ang naging eksaktong kopya ng kanyang nilabanan noon. Ngunit ang kanyang bersyon ay napatunayang mas malamig at mas epektibo. Ang pinakanakagugulat na bahagi ng kwentong ito ay hindi ang pagiging impyerno ng mundo. Hindi. Sa halip, ito ay magiging isang perpekto, malamig, at nakakapanindig balahibong lohikal na sistema. Ang universo ni Lucifer ay isang daigdig ng walang hanggang tagumpay at ganap na kawalan ng kaluluwa. Ang pangunahing kabalintunaan ay si Lucifer, na tagapaglaban ng kalayaan ng bawat isa, ay lumikha ng isang realidad kung saan ang individual ay walang halaga kung hindi ito nagbibigay ng benepisyo sa kolektibong pag-unlad. Binigyan niya tayo ng kalayaan mula sa Diyos, ngunit bilang kapalit, ipinilit niya sa lahat ang tanikala ng walang katapusang paghahabol sa pagiging perpekto. Ang kanyang tagumpay ay nauwi sa paglikha ng pinakamalaki at pinakaperpektong bilangguan. Kaya nga, ang mundo sa ilalim ni Lucifer ay hindi magiging nagliliyab at malupit. Ito ay magiging mahusay, walang humpay na umuunlad, at ganap na walang kaluluwa. Isang universo na mayroong lahat, maliban sa pinakamahalaga, ang kahulugan. Salamat sa inyong pagtutok sa kakaibang pagninilay na ito hanggang sa dulo. Kung gusto nyo ang ganitong klaseng hypothetical na senaryo, siguraduhing mag-subscribe sa channel at i-like ang video na ito. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo, magiging mas mabuti ba ang mundo sa ilalim ng kapangyarihan ni Lucifer o sadyang iba lang? At sulit ba ang ganoong kalayaan sa kapalit nito? Isulat ang inyong opinyon sa comment section. Siguradong napaka-interesanting basahin ang mga ito.